Remembering the cause, there's something beautiful about the cross. I could sing about the state of grace I live in, and the peace and joy I have when times are tough. And you've seen all the blessings I've been given. In the end, my life is just about the cross, about the blood, about the place I found God's mercy and love. And although it's bittersweet, remembering the cause, there's something beautiful about the cross. Upang atin siyang purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At salamat po sa pag-iingat niya sa atin. Muli, tayo po ay magpuri sa Panginoon sa gabing ito. At samahan po ako ng ating mga kapatid na tagapagpaawit. Amen. Pagpuri po tayo. Tayo magsitayong lahat. Amen. Tayo po ba ay pinagpala ng Diyos sa buong maghapon? Amen. 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 Okay, sa lahat po ng mga nasa online, samahan niyo po kami sa ating panambahan ngayong gabing ito. At tayo po ay umawit sa Panginoon. Amen. The banner of the cross. Let's sing the song on the first verse now. There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As an ensign fair we lift it up today, while as ransom once we sing. Come on. Marching on, marching on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, lift the banner of the cross. Though the foe may rage that gather us the flood, let the sun nor display, and beneath its falls the soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, marching on, marching on, and on, for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing,
crimson banner now the story tell, while the Lord shall claim his own. Marching on and on, marching on, for Christ count everything but loss, and to crown him king, toil and sing, beneath the banner of the cross. Another song, stand up for Jesus. Amen. Amen. Because we are the soldiers of God, we need to stand up for Jesus. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day. Ye that are men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, that when his strength alone, the arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, and watch ye until pray. Where duty goes or danger, be never wanting there. Another song, faith is the victory. Amen. Amen. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers ride, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe when bells below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. With shouts of God, the saints above, with shout of pride of God. By faith they light a whirlwind spread, to pour on every field. By faith they face, they conquer death. It's still our shining shield. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the foe we find, drawn up in dread array. Let tents of peace be left behind, and onward to the fray. Salvation's helmet on its head, with truth the old have found. The earth shall tremble in our dread, and echo with a shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world.
lead us in opening prayer. Mag-pray tayo mga kapatid. Tayo po ay tumungo at bilang pag-espiritu sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa buong maghapon na kami po iyong iningatan. Salamat po sa mga kapatirang narito ngayon. Naglaan sila ng oras, dakilang Diyos, upang sumamba sa iyo at higit sa lahat, makinig ng iyong mga salita. O dakilang Diyos, ganun din naman ang aming mga kapatid na hindi nakarating dito, Panginoon, sa bahay-sambahan. Andun sila sa kanya-kanyang tahanan. Kahit na, Panginoon, ang mga nasa online, dakilang Diyos. Buksan mo rin ang kanilang kaisipan, ang panunawa, upang ang gabing ito maging pagpapala sa kanila sa pamagitan ng ilalagay mong mga ngaral sa likod ng pulpito. Dakilang Diyos, sa amin po paglapit sa iyo, kami po inahingi po ng tawad sa iyo, Lord God, sa mga nakaraang araw ng aming buhay. Maaring kami nagkasala sa aming mga gawa, sa aming pangaisip, sa aming kapwa. Ikaw, Lord, ang magtago sa amin sa likod ng iyong cross, dakilang Diyos, at tugasan mo kami ng iyong banal na dugo. O Lord God, aking hiling at dalangin din, Panginoon, sa gabing ito, ang iyo pong itatayong mga ngaral sa likod ng pulpito. Pagkalooban mo, Lord God, ng wisdom, sa pamagitan, Lord, ng banal na Espiritu Santo. Ilagay mo sa kanyang bibig, dakilang Diyos, ang mga salitang makapagbibigay, encouragement, Panginoon, hamon sa iyong mga anak, at makapagpatitibay, Panginoon, sa pananampalataya, dakilang Diyos. Salamat po, God, sa amin pong patuloy na pagpupuri sa iyo. Maging ito'y mabagong samyo ang aming pag-aawitan sa iyong harapan. In Jesus' mighty name, Amen. 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 Let's sing the song, Be Strong in the Lord. Amen. Amen. Tunay po na walang ibang kalakasan na pwede natin pagkuhanan. Kalakasan, matibay na nagagaling sa Panginoon. Amen. Sa anumang pagsubok, be strong in the Lord. First verse. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagles ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided, and place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Chorus, one more time. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong basahin ang salita ng Diyos sa aklat ng 1 Kings chapter 20 verse 1 to 20. Basahin natin ito ng may kagalakan, basahin natin ito ng buong puso, at basahin natin ito ng salita at sa huling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. Verse 1, At pinisan ni Ben-Hadad na hari sa Syria ang buong hukbo niya, at may 32 hari na kasama siya, at mga kabayo, at mga karo, at siya'y umahon at kinubkob ang Samaria at nilabanan yaon. At siya'y nagsugo ng mga sugo kay Akhab na hari sa Israel sa loob ng bayan. At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ni Ben-Hadad, Ang iyong pilak at ang iyong ginto ay akin, pati ng inyong mga asawa at ng inyong mga anak. Ang mga pinakamahusay ay akin. At ang hari ng Israel ay sumagot at nagsabi, ayon sa iyong sabi, Panginoon ko, o hari, ako'y iyo at lahat ng aking tinatangkilik. At ang mga sugo ay bumalik at nagsabi, ganito ang sinilita ni Ben-Hadad na sinasabi, ako'y tunay na nagsugo sa iyo na nagpapasabi, iyong ibibigay sa akin ang iyong pilak at ang iyong ginto at ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak. Ngunit susuguin ko sa iyo kinabukasan ng aking mga lingkod sa may ganitong panahon at kanilang sasaliksikin ang iyong bahay at ang mga bahay ng iyong mga lingkod at mangyayari na anumang maligaya sa harap ng iyong mga mata ay hahawakan nila ng kanilang kamay at dadalhin. Nang magkagayoy, tinawag ng hari ng Israel ang lahat na matanda sa lupain at sinabi, isinamo ko sa inyo na inyong tandaan at tingnan kung paanong ang taong ito'y humahanap ng pakikipagkaalit sapagkat kanyang ipinagbilin ang aking mga asawa at aking mga anak at aking pilak at aking ginto at hindi ko ipinanghindi sa kanya. At sinabi sa kanya ng lahat na matanda at ng buong bayan, huwag mong dinggin o tulutan man. Kaya't kanyang sinabi sa mga sugo ni Ben-Hadad, saysayin ninyo sa aking Panginoon na hari ang lahat na iyong ipinasugo sa inyong lingkod. Nang una ay aking gagawin, ngunit ang bagay na ito ay hindi ko magagawa. At ang mga sugo ay nagsialis at nagsipagbalik ng salita sa kanya. At si Ben-Hadad ay nagsugod sa kanya at nagsabi, gawing gayon ng mga Diyos sa akin, at lalo na kung ang alabok sa Samaria ay magiging sukat na dakutin ng buong bayan na sumusunod sa akin. At ang hari sa Israel ay sumagot at nagsabi, saysayin ninyo sa kanya na huwag maghambog at magbibigkis ng sakbat na gaya ng naghuhubad. At nangyari, nang marinig ni Ben-Hadad ang pasugong ito, sa paraang siya'y umiinom, siya at ang mga hari sa mga kulandong, na kanyang sinabi sa kanyang mga lingkod, magsihanay kayo, at sila'y nagsihanay laban sa bayan. At narito, isang propeta ay lumapit kay Akhab na hari sa Israel at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang lubhang karamihang ito? Narito, aking ibibigay sa inyong kamay sa araw na ito at iyong makikilala na ako ang Panginoon. At sinabi ni Akhab, sa pamamagitan nino, at kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, nang magkagayoy sinabi niya, sino ang magpapasimula ng pagbabaka? At siya'y sumagot, ikaw. Nang magkagayoy, kanyang hinusay ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at sila'y 232. At pagkatapos ay kanyang pinisan ang buong bayan, ang lahat ng mga anak ni Israel na may 7,000. At sila'y nagsialis ng katanghaliang tapat. Ngunit si Ben-Hadad ay umiinom na lango sa mga kulandong, siya at ang mga hari, na 32 hari na nagsisitulong sa kanya.
At ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan ay nagsilabas na una. At si Ben-Hadad ay nagsugo at isinaysay nila sa kanya na sinasabi, may mga taong nagsilabas na mula sa Samaria. At kanyang sinabi, maging sila'y magsilabas sa ikapapayapa, ay hulihin ninyong buhay. O maging sila'y magsilabas sa pakikidigma, ay hulihin ninyong buhay. Sa gayoy, ang mga ito ay lumabas sa bayan, ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at ang bukbong sumunod sa kanila. Sabay-sabay po tayong lahat. At pinatay ng bawat isa ang kanya-kanyang kalabang lalaki, at ang mga taga-Syria ay nagsitakas, at hinabol sila ng Israel. At si Ben-Hadad na hari sa Syria ay tumakas na nakasakay sa isang kabayo na kasama ng mga mangangabayo. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat. Hello, sir. Buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus, mayroong tagumpay. Siyang aking patnubay, siyang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon, sa aking buhay, sa tuwina, siya'y nagbabantay. Ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa akin nagbigay buhay.
Siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. Amen. Alam niyo po, yan ang awitin na yan ay talagang napakatagal na pero ang mensahe hindi naluluma. No? Tutunay pong siya ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Siya ang dahilan bakit nabago ang iyong buhay. Siya ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng pag-asa. No? Kaya siya'y hindi natin masisisi. Salamat, siya ang nagbigay ng buhay sa mga taong walang pag-asa, ngunit nung tayo na nampalataya, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya siya ang ating Panginoon. Anong sabi doon sa awit? Magpakailan paman. Amen? So, magandang mensahe, awitin pa lang, special number pa lang, talagang nagbibigay na sa atin ng encouragement, paalala, na tayong mga mananampalataya ay laging magtiwala sa Panginoon, no? Tayo ay sa Kanya umasa, manangan, sa Kanyang salita at mga pangako, dahil itong salita ng Diyos ay punong-puno ng pangako ng Diyos na magbibigay sa atin ng pag-asa. Yung kalungkutan, yan ay kasama po sa buhay paglilingkod, pero sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan at pababayaan, ano? At walang pagsubok na ibibigay niyang hindi natin kayang malagpasan. Kaya salamat sa Diyos, no? Tiwala lang po tayo patuloy sa Kanya. At ngayong gabi po, salamat dahil muli ay mayroon tayong first time na young people tatayo muli dito sa ating unahan, no? At ang kanyang buhay, siya ay 2017, ayon sa kanyang pagkatanda, siya ay naligtas, laking Sunday School, at ang akay-akay na siya ng kanyang magulang mula nung siya'y maliit pa. At dito na po siya lumaki at naligtas. At during that time, ang ating Sunday School teacher po ay si Pastor Joel Owas. So, siya po ang ginamit ng Panginoon para ang kapatid na ito ay makakilala sa Panginoon, no? At habang tinitingnan ko ang kanyang buhay, dahil ako man ay naabutan ko pa siya nang siya ay nasa Sunday School pa, at kami tutuwang pa doon, tuturo ng mga bata, nagdadala ng mga bata. Ang spirit ng kapatid na ito ay talagang nagdi-desire siya na laging ano pang pwede niyang magawa sa Panginoon, no? At siya'y lumalago, no? Kanyang buhay Kristiyano. Talagang nakikita mo yung improvement. At ngayon, sasarili siyang mag-aral ng piano. Kahit walang nagtuturo, ay sinisikap niyang matuto siya, no? At para saan? Para magamit ng Panginoon. Kaya minsan makikita niyo siya dito tumutugtog na, no? At nakakatuwa yung mga ganong desire, no? Dahil para saan pa ba ang buhay mo kung di natin ipapagamit sa Panginoon? Mga kapatid, salamat dahil ang kapatid na ito ay, sabi nga niya, Pastor, ang prayer ko ngayon ay, una, makapagtapos ako ng pag-aaral para makatulong sa aking pamilya. At the rest, Panginoon na ang bahala, no? Kung ano ang kalooban niya. Amen? At ngayong gabi, tawagin po natin ang ating kapatid. Di na tayo magpapakaligoy-ligoy pa. Siya ay ready na, no? At kabahan na kayo. At siya ay kinakabahan ng higit sa atin. Amen. Tawagin po natin ang ating kapatid. Tayo magsitayong lahat. Brother Heniel Merto, no? Preach to us this evening. At hamunin tayo ng salita ng Diyos. Handa na po ba makinig ang lahat? Amen, kapatid. So, makaupo na po kayong lahat.
Tama po yung sinabi ni Pastor Benji, mas kinakabahan po ako. Ayan, bago po muna tayo magsimula, syempre unang-una nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan pong pribilehiyo na makapagsalita po sa inyong harapan. Ganun na rin po sa ating pastor. Pastor, salamat po sa pagkakataon ito. Ngayon po, nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga tanong o mga bago po ako mag-prepare ng mensahe. Bago po ako mag-prepare ng mensahe, sabi ko po sa Panginoon, ito po. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, parang hindi ko kaya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, parang hindi ko kaya. Lord, kumbaga iba ito nakakapagbahagi na rin po tayo sa YP, sa mga kabataan. Pero yung sa mismong simbahan po, iba kumbaga. Sabi ko, Lord, iba ito. Lord, paano ba ako magiging pagpapala sa mga kapatiran? Yamang nabanggit po nung nakaraan ay ang ilan po sa atin is matagal na pong mananampalataya. Hindi pa ako, yun po yung hamon sa akin. Paano po ako mag-encourage? Paano ko po hahamunin yung kapatiran na, kumbaga, hindi pa ako pinakapanganak, naglilingkod na sila sa Panginoon. Ano po? Ngayon, yun po yung mga sinabi ko sa Panginoon, paano po ako maging pagpapala? At naway, ito pong mensahe na nilagay ng Panginoon sa aking puso, ay maging blessing po sa ating lahat. So tayo po tayo, basahin po natin ang Psalms 18, 32, and 33. Ayan. Simulan po muna natin sa verse 31. Salitan po nating basahin, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 32, sabay-sabay po tayo sa verse 33. Verse 31, for who is God, save the Lord, or who is a rock, save our God. Verse 33, sabay-sabay po tayo. He maketh my feet like hinds feet, and setteth me upon my high places. Let us pray po. Panginoong Diyos, Ama sa langit, salamat Lord sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na inyong binigay upang ako po'y makapagsalita. Panginoon, kita niyo po, Panginoon, ang buhay ko. Wala po akong may tatago. Panginoon, ang dalangin ko lang po ay maging pagpapala, maging hamon, Panginoon, sa mga kapatiran. Salamat po sa inyong pag-iingat, Panginoon, sa amin. At dalangin po namin ang mga kapatiran na siyang papunta pa lang, inyo pong ingatan. Maging ang aming pastor, Panginoon, na nasa ibang bansa, kayo po ang gumabay, Panginoon, mag-ingat sa Kanya. At salamat po, pagpalain niyo po ang inyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Ayan. Bilang panimula po, yung Book of Psalms, ano po ba yung Book of Psalms? It is a book of praises. From a Hebrew word, tehillim, this book contains 150 chapters na alam na po natin yung pinakamaraming chapters po sa Bible. And ako rin po masasabi ko na ang life verse ko ay nasa Psalms. And this book involves not just praise but also joyful singing. For example po, yung kinakanta po natin na great is the Lord. Di ba po? And many more, celebrating God's goodness. Marami tayong, kumbaga, awit nga kumbaga, it is pagpupuri sa Panginoon, praises, joyful singing. So kung atin pong babasahin yung verse Psalms 18, ito po ay patungkol, we can see how God delivered David from all his enemies. It includes spiritual and physical warfare. Kasama po dito yung kay Saul. Ngayon, ang ating pong makikita, hindi lamang tayo tinawid ng Diyos o hindi lamang isa ang napagtagumpay ni David na laban. Di ba po? At ganun din po, di ba, hindi lamang tayo tinawid ng Diyos sa marami, kaya tayo narito ngayon. Ay hindi lamang tayo tinawid ng Diyos sa iisa, kundi sa marami. Kaya po tayo patuloy.
God is still working on us. No po? Naalala ko yung sinasabi ng ating pastor. No po? Sa mga, di ba? Ito yung sinasabi po ng ating pastor, kapag hindi pa tinitikom ng Diyos kanyang palad sa atin, hindi pa po siya tapos. Di ba po? Ngayon, marahil may sa online or dito, no po? Sa unbeliever, no po? Kaya hindi pa tinitikom ng Diyos ang kanyang palad dahil may pagkakataon pa. Pagkakataon pa para magsisi, may pagkakataon pa para makilala siya. Ngayon, ano pong hamon sa atin nun? Sa atin bilang mananampalataya, habang hindi pa tinitikom ng Diyos yung palad niya po sa atin, may pagkakataon pa po tayong maglingkod. May pagkakataon po tayong may paggamit yung buhay natin sa Kanya. No po? At habang buhay pa po tayo, marami pa pong pagtatagumpay ang Diyos na gagawin. Di ba po? Ngayon, atin pong bigyang kahulugan. Ang title po ng ating mensahe ngayon is Relying on God's Strength. So, what does the word rely mean? Ayan. Sige po. So, the word rely means to depend on someone or something with full trust and confidence. It implies placing your faith or assurance in another person, object, or idea, expecting support, expecting help, expecting stability. In Tagalog, umaasa or dumepende. Ngayon po, since ito po ay Psalm ni David, backstory lang po. No? Ngayon, atin pong pag-usapan yung kay David. Because of Saul's disobedience, dahil sa patuloy na pagsuway ni Haring Saul, di ba? Nireject siya ng Diyos. Di ba po? Ngayon, ang Panginoon commands Samuel. Inutusan niya si Samuel, di ba? Isusugo kita kay Jesse. No? Pwede pong nung 1 Samuel 16:1. Buksan po natin ating Bible. Yan para maano po na. 1 Samuel 16 verse 1. Ayan. And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill thine horn with oil, and go. I will send thee to Jesse the Bethlehemite, for I have provided me a king among his sons. No po. So, ngayon po, dahil isinugo ng Diyos si Samuel kay Jesse, ngayon nakita po ni Samuel yung mga anak ni Jesse. Verse 6 po. Fast forward po. Verse 6. Ayan, it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, Surely the Lord's anointed is before him. No? Parang ito na. Sabi ni Samuel, parang ito na. Parang si Eliab na siguro, sabi niya. Ngayon po, makikita natin dito, no, yung verse na laging ginagamit sa yung the Lord looketh at the heart. Ano po? Anong verse? Nandito po yan. Verse. Ayan. Nga po. Yung the Lord looketh, the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. Hindi yan. Sabi ni Samuel, hindi yan si Eliab. Ay sabi ng Panginoon, hindi yan. No po? For the Lord seeth not as a man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. No po? Ang Diyos tumitingin siya, hindi kagaya nating mga tao. No po? Kasi madalas sa atin, di ba? Sa atin po, no? Ako po, madalas sa atin tumitingin sa muka, sa pinagtapos, di ba? Sa taas ng pinag-aralan. Pero kung makikita natin, ang pinakabata sa magkakapatid, ang ginamit ng Diyos. No po? Si David, isang pastol ng mga tupa at mahusay sa pagtugtog ng instrumento. No po? Dito siya nakilala ni Haring Saul for 1 Samuel chapter 16 verse 18. Ayan. Nung masamang espiritu ang bumagabag sa kanya mula sa Diyos, because Samuel disobeyed God. No po? Ano ba yung tinutukoy na masamang espiritu na mula sa Diyos? No po? Ang tinutukoy po dito, yung it is a harmful, troubling, distressing spirit that causes jealousy, fear,
weakness. No, dahil po doon sa pagsuway ni Saul, pinahintulutan ho ng Diyos, no po, na siya'y bagabagin. He lost God's favor and he is vulnerable for pain, for torment. This is God's judgment and consequence of Saul's disobedience. At naapektuhan po si Saul. No, siya po ay tinatangka niya pong patayin si David. Niyo po. Siya po ay nagselos. He was jealous and attempted to kill David. So doon po ikot yung ating pag-uusapan. Point number 1 sa ating pong pagsisimula, in relying on God's strength, there is the acknowledgement. Na po. Pag sinabi po nating acknowledge, it means to submit or recognize. Hindi lang po basta kinilala, kundi nagpailalim po tayo. No po. Di ba sinasabi po sa Bible, Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. No po. So, una ni-recognize si David who he is. Sino bang Diyos? Di ba? Sabi, under this acknowledgement, David knew his God. He acknowledged him as we can see in Psalms 18 verse 31 and 32. Ayan, Psalms 18:31. And Psalms 18:31, sabi po dyan, it is God. For who is God? For who is God save the Lord? Sino ang Diyos maliban sa Panginoon? Di ba po? Sabi niyan sa verse 32, it is God. Hindi niya po sinabi na it is King Saul. It is my father Jesse. It is my friend Jonathan. Di ba po? It is God. Kinilala niya ang Diyos sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon? He acknowledged him, no? It is God as the one and only God. Wala na pong iba. No po? So, not only that, but he acknowledged God as his or as our deliverer. 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ayan po. Ito po ay very familiar na po sa atin. 1 Samuel 17, verse 37. Ayan. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. So, narinig po ni David, nakita niya po kung paanong nilalait ni Goliath ng mga Pilisteo yung Diyos ng Israel. No po? So, to deliver means to rescue or to free from danger. No, makikita po natin yung gawa ng Diyos sa buhay ni David, no? Kung sa kanyang kakayahan lang, kung sa akin kakayahan lang, di ba? Hindi po natin kaya. Sino ba naman ang gustong humarap sa leon? Di ba po? Siguro kung magtutulong ng mga kabataan dito, kung kami po talagang tatakbo po kami. Di ba po? Pati dun sa oso, di ba po? Sinabi po ni Pastor Ray na pag tumayo ang oso, talagang matangkad. Di ba po? Mas matangkad pa sa atin. Ngayon po, ang Diyos, makikita natin, ang Diyos ang siyang nagliligtas. Tumitiwala si David na kaya siyang iligtas ng Diyos sa panganib, pati sa pagharap kay Goliath. Na po? Ganun din kaya tayo. No? Ganyan din po kaya tayo. Ganyan din po kaya tayo katapang. Nung nasabihin natin na, kaya kong alisin ng Diyos dyan sa malaking yan. Kaya kong alisin ng Diyos dyan sa problema na yan, sa tiisin na yan. No po? Ngayon, makikita po natin dito na ang Diyos lang po ang ating sasandalan. Ang Diyos lang po yung ating sandigan na wala na pong iba. No po? Pangalawa po, the battle is the Lord's. 1 Samuel 17:47. 1 Samuel 17. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with the sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. No po? Hindi nagliligtas ang Diyos na kagaya ng mga sundalo na meron silang baril. Hindi ho nagliligtas ang Diyos na kagaya ng mga samurai na meron silang espada. Hindi ho nagliligtas ang Diyos
no? Nung unang panahon na may sibat, 'di ba po? God works in different ways. Yung hindi po natin alam or kumbaga sa atin po is parang imposible. No po? May mga bagay na talagang kahit anong gawin natin, sa paningin natin ay hindi natin kaya. 'Di ba po? Nakikita po natin yung sarili nating limitasyon bilang mga tao, no? Ngayon po, dahil diyan, 'di ba? Alam ng Diyos yung marahil kahit sino po sa atin nakakapagsabi po nito eh. Lord, ikaw na po ang bahala. Yung parang ginawa mo na ang lahat, ganun pa rin. Di ba po? Lord, ikaw na ang bahala. Alam niya ng Diyos, naririnig niya po yan. Di ba? Dito po natin makikita yung pagtitiwala at pagdepende sa Diyos. No? Kasama po natin ang Diyos. Hindi po tayo nag-iisa. Di ba po? Not only that, not only David recognized God as his deliverer, he recognized that the battle is the Lord's, and David recognized or acknowledges that God is his protector. No po? Psalms 18 verse 3. Di ba po? 1 Samuel 18:11. God did not allow Saul to find David. Di ba po? Iniwas ng Diyos. Kundi si David pa yung nagkaroon ng pagkakataon para patayin si Saul, para tapusin ang kanyang buhay, pero hindi po niya ginawa. No po? Remember that God fights for His flocks. No po? God is a buckler to those that trust and rely on Him. No po? To protect means to keep safe or guarded. Kung atin po titignan, kaya po tayo narito, ay dahil iniligtas tayo ng Diyos. Di ba po? Kaya tayo nandito nakaupo. Kaya po tayo dito dahil niligtas po tayo ng Diyos. No, makailang ulit tayong humingi ng proteksyon sa Kanya. Di ba lagi po nating sinasabi sa Panginoon, Lord, ingatan niyo po ako. Ingatan niyo po ang aming pastor. Ingatan niyo po ang kapatid na ito. Ingatan niyo po kami papunta sa gantong lugar, papunta sa mission, papunta sa, di ba po, sa crusade. No po? Pero laging niyang pinagkakaloob yun. Minsan nga kahit hindi natin hilingin eh. Amen? Ang Diyos tapat po. Tapat ang Diyos. No, iniiwas tayo ng Diyos sa mga bakong daan sa pamamagitan ng Biblia at pangangaral ng Kanyang salita. No? In knowing Him, kung ating tatanungin ang ating mga sarili, po ako mismo, nung tinanong ko to sa sarili ko, parang talagang nang late ako. Sa mga nagdaang taon, no po, in my 7 years po of being, na nakakilala po sa Panginoon, sabi ko, Lord, gaano na ba kita kakilala? Lumalago ba ako, Panginoon? Sabi ko, Lord, ano ba, lumalago ba ako or nagsisikap ba ako na kilalanin ka lalo? Di ba po? No, nakakapangliit eh. Pero yun yung may pagpapasalamat natin sa Panginoon. Why? No? Kasi po, the more we know God more, the more na nakikilala natin yung sarili natin. Amen? The more na magpapasalamat tayo na, Lord, hindi ako karapat-dapat dyan. No po? The more na kinikilala natin yung Panginoon, lumiliit po tayo. Nakikita po natin yung kabutihan niya, yung kagandahan niya, yung kadakilaan ng Panginoon. Di ba po? Makikita natin yung ating sarili na kung gaano tayo kahina, kung gaano tayo karupok. Di ba? Minsan, dumating na po ba naiinis tayo sa ating sarili? Di ba? Bakit ko ginawa yun? Bakit ko ginawa to? Di ba? Lord, ano ba to? Anak mo ba ako? Bakit ko ginawa yun? Di ba? Minsan naiinis tayo. Pag sinisiyasat po natin yung ating sarili, talagang manliliit tayo eh. Di ba? Sabi nga po ng ating pastor, kung ito itim na to, Lord, mas maitim pa dun eh. Di ba po? Ngayon, makikita po natin, no? Kung ano, doon po sa ano na yon, sa senaryo na yon, makikita po natin kung ano din yung mga dapat i-improve sa buhay natin. Lord, dito po ako mahina. Tulungan niyo po ako.
No po, sa ating kahinaan, makikita po natin na ang Diyos ang siyang pumupunan. No po, that's when the strength of God comes in our weaknesses. No po, He is strong and it starts with knowing Him more. The Bible teaches us na lalo natin siyang kilalanin. Di ba sabi po sa Bible, 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. No po? Kilalanin natin siya sa ating mga lakad. Di ba po? Dahil ituturo niya yung landas. Proverbs 3:6. Di ba? Nais ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano ay lumago sa biyaya at pananampalataya at pagkakilala po sa Kanya. Yun po yung design ng Diyos. Bukod sa gamitin tayo sa ministeryo, ay mas lalo pong tumibay sa pananampalataya at lalo natin siyang kilalanin. No po? Ngayon, hinahamon po tayo ng Biblia na sikapin natin. No po? Hindi man natin magawa, mahirap man. Pero at least, nandun po yung pagsisikap. Diba? Sikapin po natin maging tapat sa basics. Ano po yung basics? Diba? Meron po tayong prayer, may Bible reading, meron pong church worship. Yan po yung mga dapat na hindi natin mapabayaan. Mahirap man pero dapat meron po tayong pagsisikap. No po? Ngayon, hindi lang po in-acknowledge ni David na kung sino ang Diyos. No? In-acknowledge na din po kung ano yung kayang gawin ng Diyos. Psalms 18 verse 32. Ang sabi po doon, it is God, di ba? Sabi ni David, it is God. Sumunod po, that girdeth me with strength. It is God who girds us, who gives us strength to face our battles day by day. No po, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas para po mapagtagumpayan natin yung mga kinakaharap po natin sa bawat araw. It is Him who maketh our way perfect. No po? When we say gird or Hebrew, sa Hebrew po ay azar, it means to bind, equip, wrap, or surrounded. No? Na-demonstrate po nung ating kapatid na pag sinabi pong gird, di ba po ang damit po nila noon ay parang palda. Di ba po? So means to bind or equip, tatali po nilang mabuti. No? The Bible teaches us yon. The Bible teaches us, no, let us not gird ourselves with our own strength. Dahil hindi po natin kaya. John 15:5, no po? Sabi ng Bible, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Wala po tayong magagawa kung sa atin. Di ba po? Pero dahil para sa Panginoon, naalala ko yung sinasabi ko ng aking nanay. Sabi po, kapag hindi mo na kaya, gawin mo na lang para sa Panginoon. Di ba? Kasi kung sa atin po, talagang yung limitasyon po natin, di ba? Pero dahil sa Panginoon, dahil sa example na ginawa niya, dahil sa example na binigay niya, na dapat ating tularan, makakaya po natin. Di ba? Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos dahil lahat ng ito ay galing sa Kanya. Siya ang malakas, hindi tayo. Siya ang nagpapanatili ng ating buhay. Sa Kanya po nanggagaling yung mga mabubuting bagay. No po? It is God who maketh our way perfect. Psalms 18:32b. Now, the word perfect here means complete, align in His will, make something straight. Nabanggit din po nung last Sunday na, di ba madalas sa atin po, di ba, nagsuswerve. Di ba po? Sa ating buhay Kristiyano, minsan, pag-ganon po tayo. Pero salamat po sa Diyos, no? He maketh our way perfect. Means align in His will. Di ba po? Make something straight. Makikita natin dito na ang Diyos ang siyang gumagabay sa kanyang anak. Kung anak ka ng Diyos, anak ka niya. No po? Siya ang nagtuturo ng landas sa pamamagitan ng kanyang salita, pastor, at kapatiran. No po? Kung ating lilingunin ang nakaraan, di ba? Kung ating lilingunin, makikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin 5 years before. No po? Ano po tayo? Masasabi po ba natin na higit ang pagpapala na natanggap natin at pagtatagumpay ng Diyos?
5 years ago. Tignan po natin. Ano po ang masasabi natin? Mas maganda ba? Mas pinatibay ba ng Diyos? Ano po? So, sinasabi po dito na keep trusting the unchangeable God. The unchanging God. Di ba po? Kasi tayo, pabago-bago tayo eh. Minsan, di ba, we are unstable. We are double-minded po tayo. Di ba? Pero, sinasabi po ng Bible, keep trusting the unchanging God. Hindi mo nagbabago ang Diyos. Kung ano ho siya noon, yun din ho siya hanggang ngayon. No po? Ngayon, sa ating pong point number 2, not only the acknowledgement in relying on God's strength, on point number 2, there is the empowerment. No po? Psalms 18:33a. Psalms 18. So 33a. He maketh my feet like hinds feet. No? Empowerment means to act or action of empowering someone or something, the granting of the power, right, authority to perform various acts or duties. Pag sinabi pong hinds feet, ito po yung paa ng babaeng usa. Ano po ba yung nagagawa nun? Ano po ba yung nagagawa ng babaeng usa? Ano po ba yung kanyang abilidad? Bakit dito itinulad ng Biblia? Meron po siyang agility, speed, and sharp senses. Ang mga usa ay kilala bilang mabilis at kumbaga pag kumilos sila, mabilis, quickly or gracefully across rocky terrains. Kaya po nilang kumilos ng mabilis sa mababatong daan. In times of danger, hinds can securely and avoid predators. Makikita po natin dito na inilarawan ni David, yung kanyang mga paa na parang sa babaeng usa. Dahil iniwas ho siya ng Diyos iningatan ho siya ng Diyos sa masamang panganib. Sa masamang plano ni Saul, di ba, ilang beses na siyang tinangka ni Saul na patayin. Pero dahil sa Panginoon, hindi nangyari. Dahil iningatan ng Diyos ang protection ng Diyos ay na kay David. Ang favor ng Diyos ay na kay David. Iniligtas siya sa panganib. The Lord grant David the strength that he needs to overcome those challenges. At kung ano man yung kinakaharap natin, ngayon po, bibigyan ho tayo ng Diyos ng lakas para mapagtagumpayan po yan. Why God empowered David? Makikita po natin, di ba, inanoint siya ng Panginoon. Siya ang pinili ng Diyos, future king of Israel. Why God empowered David? Because he is delighted in him. Verse 19. Psalms 18, verse 19. Ayan, balikan po natin. Ang sabi po dito, He brought me forth also into a large place. He delivered me because He delighted in me. Ngayon, ang susunod na tanong, bakit po ang Diyos ay nalulugod o tuwa kay David? Number 1, because he calls on him. David calls on God. Psalms 18:3. Mababanggit po dito na, ayan, basahin po natin. I will call upon the Lord who is worthy to be praised, so shall I be saved from mine enemies. I will call upon the Lord. Kailan po yung huling oras o panahon na tumawag tayo sa Panginoon? Di ba po? Makita po natin dito yung kahalagahan ng prayer or communication sa Panginoon. Wait lang po. Diba, sabi po nung isa po nating kapatid about prayer, diba? Jesus himself shows the importance of prayer or set an example of how we should pray. The discipline, the commitment, intimate prayer with God, open and honest. Di ba po? Sa ating prayer, nasasabi natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi po natin masabi sa ibang tao. Yung mga bagay na lihim lang sa atin. Di ba po? Mapapansin natin na sa pagtagal po natin, ang prayer natin ay palalim ng palalim. Alala ko dati,
saglit lang manalangin, mga 1 minute, gano'n. Talagang pag minsan nagmamadali pa, di ba? Pero yung biyaya ho ng Diyos sumasagana. The more na nakikilala ho natin siya, the more yung prayer po natin is palalim ng palalim. Marami na ho tayong naipapag-pray. At blessing po yun. Kasama na ho ang ating pastor, kasama na ho ang mga gawain sa simbahan, ang ating mga kapatiran, mga kamag-anak. Di ba po? Ngayon masasabi na natin sa Kanya yung nasa loob ng ating puso. No po? And not only because He calls on Him, but also He loves God. Psalms 18:1. Ayan. Sabi diyan, I will love Thee, O Lord, my strength. Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Mahal po natin ang Panginoon, di ba po? Not only He loves God, but also He keep His statutes and commandments. Hindi lang po sinasabi niya na mahal niya ang Panginoon. Ginagawa niya po ito. Di ba sabi po sa Bible, if ye love me, keep my commandments. Di ba po? Ngayon, nung sinusulat ko po ito, tinatype ko po ito, may nagtanong ako, Lord, ginagawa ko pa po bang kalooban mo ng buong puso at may kagalakan? Kasi minsan, di ba dumadating po sa times na sa lagi-lagi po nating paggawa, paggampan, parang nagiging routinary na po. No? Minsan, parang ginagawa mo na lang siya just because nasanay ka na. No po? Pero hindi po yun yung gusto ng Panginoon sa atin. No po? It is a privilege to serve God. 1 Kings chapter 18 verse 4. Ayan, basahin po natin. 1 Kings 18:4. For it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord that Obadiah took and hindi po. 1 Kings 14:8 pala, sorry po. 14:8. And rent the kingdom away from the house of David and gave it thee, and yet thou hast not been as my servant David, who kept my commandments and who followed me with all his heart, to do that only which was right in mine eyes. Hindi tinutukoy dito yung ginawa ni David. No po? Yung kanyang sa kanyang sariling lakas. Kundi, ang tinutukoy po dito, yung puso ni David sa paglilingkod sa Panginoon ng tapat. Ano po? Tinutukoy po dito yung paglilingkod ni David ng tapat at yung pagsisisi niya po nung siya ay nagkasala. Di ba po? Ngayon, nakita po ng Diyos, no? God sees His efforts and commitments. Ganun din po sa atin, kaya wag po tayong manghimagod. Diba? Sabi po sa Bible, our labor is not in vain. God sees your efforts. God sees your commitments. Iniingatan niya. Di ba po? Iniingatan ni David na hindi siya umiwalay sa kalooban ng Diyos. The empowerment is about God's power working in us. Na po, makikita natin na communication, loving and keeping His commandments is a part of empowerment. God wants us to surrender our weaknesses. Kung ano man yung kahinaan mo, sabihin mo sa Diyos. Diba? Dahil alam niya yan eh. Alam mo ng Diyos yan. Nais ng Diyos na makita sa atin yung puso na hindi ko kaya. Lord, hindi ko po kaya eh. Kung ako lang, baka kung anong nagawa ko. Pero Lord, dahil sa'yo. Di ba po? Sa ating panahon no, na tayo humarap sa kanya-kanyang tiisan, pagsubok, nais unang Diyos na tumawag at humingi tayo ng kalakasan sa Kanya. Dahil unang-una, tayo ay mapagtagumpay na dahil nasa atin po ang Holy Spirit. Di ba po? At anak niya tayo, He is there, the Holy Spirit is there to comfort, strengthen, guide us, courage to do and act on God's commands. No po? Kaya, ngayon, kaya lang hindi makakagawa po ang banal na Espiritu kung wala sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po ay nagsuserve. Kung tayo po ay palihis-lihis. No po, ang gusto po ng Diyos, lumakad tayo sa Kanyang kalooban. It is also the empowerment to do impossible things with God. Relying on our strength. Relying on His strength and not on our own. No po?
Nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo. Ano po? Ngayon, sa ating third point, ang malapit na po tayo. Diba? Not only the acknowledgement, the empowerment, but also the victory. We have victory in God. Amen? We have victory in God. Psalms 18:33b. Yan. Sabi ho ng Bible, and set me upon my high places. Number 1, the victory lies on whom we rely. The Bible teaches us to rely on God whether in difficult situations or not because He is our source of strength. 2 Corinthians 12 verse 9, atin pong basahin. 2 Corinthians 12 verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Sapat ang aking biyaya. No po? For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. No po, sa ating kahinaan, makikita po natin yung Diyos na siyang pumupunan. Di ba po? Ngayon, we have victory in God. No po, outside Christ, there is no victory. No po? Not that only victory lies on whom we rely, but victory lies on our response. The Bible teaches us in Psalms 27 verse 14 and Isaiah 40:31 to wait on the Lord. Diba po? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Diba po? The Bible teaches us to wait on the Lord and have faith in Him. And the promise follows as He will strengthen us. May gagawin po tayo. Di ba po? Ngayon, naalala ko po yung sinasabi ng isang pastor na kapag lagi po kami nagkikita. Ang sinasabi niya po is, 2 words lang po. Tuloy lang. Ano po? Tuloy lang. Although maikling salita, pero very powerful. Kapatid, tuloy lang. Sabihin po natin sa katabi natin, tuloy lang. Tuloy lang po sa buhay. Amen? Hindi pa po tapos ang Diyos eh. May plano pa po siya sa atin. Kaya tuloy lang. Amen? Maikling salita pero powerful po. No? Tuloy lang po. No? The victory lies on our obedience. It is the very best way, di ba po may kanta? It is the very best way to show that we believe. Blessing if you obey, while disobedience causes delay ba? No, it causes heavy burdens, shame, fear, pain, or loss. Kagaya po ng naranasan ni Haring Saul. No po? Ang favor ng Diyos ay nawala sa kanya dahil po sa kanyang pagsuway. Hindi po siya naghintay kay Samuel. Di ba po? Nanguna po siya. At doon po siya pinalo ng Diyos. No po, nawala po yung favor ng Diyos sa kanya. No po? Disobedience causes heavy burdens, shame, fear. Kaya minsan po, minsan nararanasan natin yung mga ganung bagay, hindi dahil sa diablo na naman. Ay, yung diablo kasi. Satanas kasi, yung devil kasi. No. Minsan po sa ating sarili na rin. Di ba po? Minsan sa ating pagsuway, doon po tayo nakakaranas ng sakit, di ba? Takot, kahihiyan. Na po. Kaya mahalaga po na, kagaya po ng sinasabi ng ating pastor, yung pagsaliksik po sa sarili or self-examination. Di ba po? Lord, ako ba ano ba ako, Lord? Mainit po ba ako o malamig? Di ba po? At sabi ng Diyos, kapag ang isang malahiningang Kristiyano, isusuka niya po yun. No po? Ngayon, disobedience, it grieves the Holy Spirit. It hinders to bear fruit. Kaya pala hindi tayo nagiging mabungang Kristiyano. Dahil meron pagsuway. No po? It hinders to bear fruit. Ngayon, ayaw ng diablo ni Satanas na makita na ang mga Kristiyano ay mapagtagumpay. No po? Kaya gagawa siya ng paraan para bumagsak tayo.
Ano po, gagawa ng paraan. Circumstance sa buhay, di ba po? Maraming paraan. Di ba? Yung mga nakakasama natin, minsan sa work, sa school. Ano po? Dahil, unang-una, hindi niya ho tayo maalis sa Diyos. Hindi niya ho tayo, kumbaga, makukuha sa Diyos eh. Tayo na ho ay may banal na spirito. We are sealed. Di ba po? Ang gusto niya lang makita, na hindi niya tayo maagaw eh. Ang gusto niya makita, bumagsak tayo. Manghina tayo, hindi na tayo maglingkod. Maging stagnant tayo. Yun po yung aim ng Diablo. Ngayon, pero po salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos, we have victory in God. 1 Corinthians 15, basahin po natin, verse 58. Verse 57. 1 Corinthians 15:57. Ayan, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Meron hong katagumpayan. Dahil ang Diyos po ay mapagtagumpay na eh. Pinagtagumpayan niya po yung kamatayan, yung kadiliman. So kaya po natin. Kaya din po natin. We are overcomers because of Christ, because of God. No po? Kung ating mapapansin, no po, ito po, malapit na po tayong matapos. Kung ating mapapansin, kasama po sa Bible, no, yung sa mga Bible characters kung atin nung yung pagtatagumpay nila, yung pagbagsak nila, yung rise, yung fall, 'di ba po? Pagtatagumpay, pagbagsak nila sa kasalanan, sa sarili, sa temptasyon at iba pa. Yun ay dahil pinaalalahanan tayo ng Diyos. Binibigyan tayong halimbawa kung ano ba yung dapat nating tularan, kung ano ba yung dapat nating iwasan. Di ba po? Ngayon, marami hong, di ba, sa Bible characters po, tinuturuan ho tayo ng Diyos dyan. Kay David, ano po ba yung magandang ginawa ni David? No? Siya po ay nagtapat sa po ay sumunod, di ba? David is God's own David is a man of God's heart, God's own heart. Di ba po? Ngayon, si David ho ay nagtapat. Binigay niya ho yung kanyang best para sa Panginoon. Although bumagsak siya at yun yung hindi natin dapat tularan. Ano po? Sikapin natin. Ganon din po sa ibang mga characters na sinasabi sa Bible. Pero yun po, yung Bible, di ba sabi po sa Bible, ang Bible is nagtuturo po ano po yung tama, yung doctrine, reproof, correction, instruction. Now, the Bible teaches what is right. The Bible teaches what is not right. The Bible teaches how to do right, and the Bible teaches also how to stay right. Kaya mahalaga po yung salita ng Diyos. Ano po? Sa ating pong conclusion, God wants to see not only our dependence on Him, but also our willingness to obey. May gagawin po tayo, may part po tayo. Hindi lang tayo basta nakaasa sa Diyos na by faith. Sige, by faith. Di ba po? Meron po tayong pagsisikapan, meron po tayong hihintayin. Habang naghihintay po, di ba, nabasa ko po sa social media. Sabi po doon, gawin mo yung kagaya ng ginagawa ng waiter. Hindi sila naghihintay, naglilingkod sila. Di ba po? Habang naghihintay po tayo, maglingkod po tayo. Di ba? May gagawin po tayong part, may part po tayong gagawin, may pagsisikapan po tayo. Ano po? Give God a reason why He should bless you. Di ba po? God wants to see not only our dependence on Him, but also our willingness to obey. Ano po? Ngayon po sa ating pagtatapos, gusto ko pong ibahagi yung ito po ay sinabi noong conference sa Bethany po. Ayan, next slide po. Ayan, sabi po ni Pastor Paul Byers, sometimes it seems impossible, but just keep walking by faith, keep trusting God, my friend. Keep believing that God can do something through you that you cannot do by yourself. Di ba po? Inilarawan doon yung 5 piso. Anong magagawa nitong 5 piso? Bibigay sa misyonero. Di ba? Anong magagawa nun? Pero ang Diyos gumagawa po sa ibang paraan na hindi natin alam. Ano po? Yung maliit na bagay, kaya niya pong palakihin.
Di ba po? Sinong mag-aakala na yung pinakabunsong anak, bunso pa no? Yung bunsong anak ni Jesse pa yung gagamitin. Yung nagpapastol pa ng tupa. Di ba po? So, I want to encourage everyone po, keep walking by faith. Di ba po? Keep trusting God, keep relying on Him. Manangan ho tayo sa Kanya. Di ba po? At ang Diyos, hindi niya ho tayo iwan. Sabi po ng Bible, I will never leave thee, nor forsake thee. Di ba po? Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Di ba po? Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mensahe ng iyong salita. Salamat, Lord, na nakita po namin na wala po kaming magagawa, Panginoon, kung sa aming sarili lang. But through your grace, Panginoon, ay makakaya po namin. Salamat, Lord, sa mensahe ng inyong salita na nagpapakita po sa amin, nagtuturo sa amin, Panginoon, na kami dapat magtiwala at manangan sa iyo. At habang kami po ay nagtitiwala, ay may ginagawa po kami, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na mag-ingat, gumabay, Panginoon, sa amin. Salamat po sa mga kapatiran na nandirito. Ganoon na rin po sa mga kapatiran na sa kanyang tahanan or may ginagawa po, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila. Kayo po ang patuloy na mag-provide ng kagalingan sa aming kapatiran na siyang may dinaramdam. Ingatan niyo po, Panginoon, ang aming pastor. Salamat, Lord, sa araw na ito. At salamat, Lord, dahil pinagtagumpay niyo po kami, Lord. Ito po yung dahil sa inyong biyaya lamang at hindi po sa aming gawa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Thank you po. All the people say, Amen. Salamat, Brother Hiniel, Preacher Hiniel, sa napakagandang mensahe na inihatid nyo ngayong gabi, no? At hindi sa ating kanya-kanyang lakas, sariling kakayahan na tayo ngayon ay narito. It is God who give us strength. Amen? Kaya patuloy po tayong mag-rely sa Panginoon sapagkat siya'y napakabuti. At dahil sa Kanya, tayo po ay nakapagpapatuloy. At yung paalalang yan ay tunay na nagbigay hamon po sa bawat isa na narito ngayon. At maging sa ating tagapakinig online ay pakitype po dyan, Amen. Kung kayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Amen? So, purihin ang Panginoon. Let's just keep walking with the Lord. Let's sing this song, Keep Walking with the Lord. Amen. Kapatid, tuloy lang. At may gagawin at gagamitin ka pa ng Panginoon sa marami pang paglilingkod. At ang Diyos na ang bahalang magpala sa iyong buhay. Amen? Let's sing this song, Keep Walking with the Lord. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will then supply our every need. Absolute success is guaranteed. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Keep looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. May I call on Brother Nehemiah to lead us in prayer, operatory prayer. Tayo po yumuo at manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat, O God, sa ibinigay mong preacher, O God, sa amin ngayong gabi. Yes, Lord. Tunay nga po naging blessing ito sa amin. Salamat, Panginoon Ama, minulat mo ang aming mata na once again, pinapalanan mo kami na to keep on relying on you. And gusto mo rin makita sa amin na ang willingness, O God, to obey sa iyo. Panginoon Ama, sa aming pagtitipon-tipon ng aming pagbibigay, pagpalain mo ito. Gamitin mo, O God, sa
ikalalago ng bawat ministeryo ng simbahang ito. Amen. And we pray all these things in Christ's precious name. Amen. 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 Magkakaupo na po ang lahat. Tayo po idadako sa ating pagkakaloob. May the Lord bless as we give. At lahat po ng pinagpala ay tunay po na tayo po ay masaya na tayo ay patuloy na ginagamit ng Panginoon. Amen. In His arms every morning long. Amen. His arms every morning long. Amen, amen. So, salamat sa Panginoon. Ayan, paki-flash po ulit yung ating logo ng ating Sambales, Mahal Ka ng Diyos. Ayan, napakaganda, no? So, ilang buwan na lang at tayo po ay muli dadako sa lugar na ito ng Sambales para po dalhin ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoon sapagkat we believe that God loves the mga taga-Sambales. Amen? Kaya let's pray for this event. At i-ano nyo na sa inyong listahan, ano po, na sasama ako sa araw na ito. No? Maglaan na po tayo ng oras, panahon, at higit sa lahat, yung ating financial na kailanganin sapagkat di tayo makakarating doon kung talagang wala nung gagamiting pera para pampagas, pangkain, pangrent. So, kinakailangan po dyan, hindi lang panalangin, suporta ng bawat isa. Lord, pagpalain mo ako. Gusto kong maging bahagi at kabahagi at gamitin mo para sa pag-aakay ng mga kaluluwa. No? So, malapit na po yan, kaya patuloy nating ipanalangin. No, wag po nating kakalimutan before tayo matulog. Pag may pagkakataon, ipanalangin po lagi natin that the Lord will provide at tayo ay dumami pa ang magbigay ng panahon, magpagamit sa iba't ibang simbahan. No? Kung mayroon kayong mga kaibigang pastor, church, mga kaibigang miyembro ng ibang simbahan, you have time to invite them, no? Pwede niyo po silang sendan 'yan, no? Na sila ay mag-join, no? Para po sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Yan lang po ang layunin natin, no? Ng ating mahal na pastor. Tayo po ay gamitin ng Panginoon na tayo po ay makapag-akay at maibahagi ang kaligtasan sa kanila. Amen? So salamat po at patuloy na ipanalangin natin ang mga gawain, ang ating pastor, ang simbahan, at higit sa lahat, ang kalusugan ng bawat isa. At this coming Sunday, balik po tayo at be excited, no? Sa unang awitan pa lang, hope, nandito na tayo at sama-sabang magpuri sa Panginoon. Tayo magsitayong lahat at tayo po ay magwawakas sa ating panalangin. At salamat sa Panginoon, tayo pinagpala ngayong gabing ito. Amen? Amen, amen. So tawagin po natin ang iting isang kapatid, Brother Joel Corpus, to lead us in our closing prayer. Let's pray po. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa kapatid na ginamit mo, Brother Heniel.
dalangin ko po, Panginoon Diyos, na lalo nga po siyang gamitin, magpalain, Yes. bigyan ng magandang bukas na harap. At dalangin ko rin po, Panginoon Diyos, na ang mga magpipreach pa, Panginoon, Yes, ng mga Lord. kapatiran, dalangin ko pa, Panginoon, na bigyan mo sila ng lakas ng loob. At dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na paggamit mo sa aming pong simbahan, Yes, sa mga tatay, sa mga young people, Panginoon Diyos, na mag-preach ng iyong salita, Panginoon, para sa ikalalawak at iligtas ng mga kaluluwa po, Panginoon Diyos. Amen. Maraming salamat po sa gabing ito, sa mga kapatid na nandirito, Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. Yes. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, ang mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga sakit. Yes, Lord. Amen. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, magpagaling sapagkat kayo po ang Amen. dakilang manggagamot, O Diyos. Maraming salamat. Dalangin ko rin po, Panginoon, na yung pastor nasa Amerika. Yes, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy na pag-iingat niyo mo sa kanilang mag-asawa, Panginoon Diyos. Maraming salamat po. At dalangin po namin, Panginoon Diyos, na paghahandaan namin, Panginoon, ang Zambales, mahal ka ng Diyos, makaparticipate po ang bawat pamilya, Panginoon, makasama roon Amen. upang magayag na iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa gabing ito na kami po, Panginoon, ay pinagpala mo sa iyong mga salita. Sa aming pong pag-iwalay, Panginoon, aming pong dalangin na kami po yung ingatan, na layo sa mga kapahamakan at iuwi sa kanya-kanyang tahanan ng safe. Ito po aming samot dalangin sa iyo, inihingi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. At tayo po ay pinagpala ngayong gabi. Ayan. Tamayan po natin ang ating preacher. Sa Panginoon. At sa susunod ulit, patuloy na panalangin natin ang mga kapatid na naghahanda ng kanilang mensahe na rating sa atin. May the Lord bless us at ingat po tayong lahat. To God be all the glory. Amen.